I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello Universe, it's me again. Tunghayan po natin ang pag-inspect ng ating mahal na Pangulo, mga kababayan, yung sa Uplan na, ano tawag dito, Uplan Baha, ano? Kailangan yung mga basurahan natin kasi marunong tayo tumapon sa tamang lalagyan, ano? Kaya yun ang tutukan din, isa sa mga tutukan ng Pangulo, no? Kasi alam po natin Maynila, ang babahaan po yan. Kaya maganda po ito, kasama niya po yung mga icon na billionaire, no? Mr. Pangilinan, kung nakikita nyo dito sa ating screen, si Mr. Ang na talagang isa sa tumutulong sa Pangulong Marcos Jr. Alam po natin ito, talagang nasa likuran sila sa Pangulo. Hindi lang sa pagtulong dito sa estero na para malinisan, pati sa pagdating sa invest. Nako, grabe. Bilib ako dito sa mga icon. Ito yung mga oligarkong talagang may malasakit sa mamamayang Pilipino, mga kababayan. Buti pa itong mga icon na billionaire na ito, kahit hindi halal ng bayan, no? At walang sweldo, pero talagang may pakialam sila. May malasakit sa bansang Pilipinas. Siyempre, suportado nila ang Pangulo. Sir, paano kaya natin masisiguro yung sustainability ng program na to? Ay, regarding naman sa sustainability nitong programa na to, alam mo yung Oplan kontra Baha, hindi lamang yan kasi proyekto ng gobyerno, proyekto nating lahat ito, no? At yung kooperasyon at yung disiplina ng bawat isa, talagang inaasahan natin. Kaya naman hinihikayat po natin yung ating mga kababayan na please take part, no? Huwag magtapon ng basura sa mga ilog, estero, kanal, at makilahok tayo sa mga initiatives ng ating mga LGU at ng ating mga community. Hindi lang isang lugar yan, guys, buong Maynila po yan. Uplan linis. Yan. Dapat lang. Naku, buong maghapon. Alam niyo, pag nagtutulungan, siguradong maayos talaga ang kapiligiran. Ito yan. Pinangunahan ng Pangulo na yan, Shout out sa mga Marcos Loyalist supporters. Ayan, OFW Filipino. Shout out sa inyo mga beswa. Opisyal ng ating pamahalaan kasama si Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon. Of course, MMDA Chairman Don Artes. Kasama rin po ang ilang mga local government units. At syempre, ang isa sa mga nakatutulong sa proyektong ito ay ang si Sir Ramon Ang ng San Miguel Corporation at ang Metro Pacific Investment Corporation. So kanina pinapaliwanag ni Sec Vince yung targets ng initiative na ito sa ating mahal na Pangulo. So yun nga po, ulitin po natin yung pagkuha po ng 4 million na tonelada ng basura at burak mula sa ating mga daluyang tubig across Metro Manila. Grabe kasi basura. At naka-appear sa ating screen yung ilang mga cities na nagjo-join sa ating official launch ng Oplan kontra Baha. Ayan, at isang magandang pangitain na ito ay pagkakaisa ng buong
local government officials or ng local government units na ito po ay hindi lamang ginagawa dito sa Metro Manila o dito sa San Dionisio, Barangay San Dionisio sa Parañaque City. Grabe dami guys. Grabe yung mga basura. Actually, magandang initiative talaga to. Sinabi mo yung punto ng pagkakaisa. Kasi isa rin sa mga pinaka-importanting role na gagampanan ng mga kabahagi natin dito ay yung role ng LGU sa pagpapatupad sa grassroots level ng mga anti-littering ordinances at yung community mobilization para sa waste segregation at proper waste disposal. Kasi ito talaga yung cornerstone ng ating Oplan kontra baha upang mapanatili natin yung maayos at yung malawak na pagdaloy ng tubig sa ating mga waterways across Metro Manila. Tama. At kanina, nakapanayam namin si Secretary Vince Dizon. Sinabi niya na ito po ay alinsunod sa direktiba ng mahal na Pangulo para sa mas malinis, ligtas at mas maayos na bagong Pilipinas. Lahat po to ay commitment ng ating mahal na Pangulo. Dahil dito mga nakaraan, no, sir, grabe ang pagbaha sa ilang mga parte ng Pilipinas. At sabi niya ni Secretary Vince Dizon, isa lamang to sa napaka-epektibong mga paraan sa pagsugpo ng patuloy na pagbaha o yung talagang masamang pagbaha sa ating mga lugar. Nakakatuwa talaga na nagkakaroon tayo ng mga ganitong uri ng programa, lalo na nakikita natin, nasasaksihan natin yung patuloy na pagtutulungan, no, ng ating mga iba't ibang LGUs across Metro Manila. Tama po yun mga kababayan. Subukan nyo na walang nagpapakalat ng fake news at hindi magkuda-kuda ang mga DDS. Tingnan nyo, maganda ang daloy ng social media mga kababayan at maliwalas ang ekonomiya ng bansa. No, totoo yun. Subukan nyo lang talaga na hindi sila magkukuda-kuda sa social media at si ni Sara Duterte yung bunganga niya. Di ba? Makita nyo. Tahimik ang Marcos administration. Ibig sabihin, tahimik ang Pilipinas, no? Na talaga namang pagdating sa ganitong klaseng gawain dapat kailangan magtutulungan na lang kaysa naman na puro kayo paninira. Ay wala naman kayo nagagawa eh. O di ba? Puro kuda-kuda na lang sa social media. Tulungan niyo na lang ang gobyerno. Ayan maglinis kayo ng kanal sa mga DDS. Tanggalin niyo yung mga dumi diyan. Kaysa naman puro kay kudak-kudak, nakakatulong pa kayo. Basurang nakukolekta natin sa paligid ng estero at doon mismo sa ating estero. Nakita din natin kung paano gumagana yung ating mga debris segregator, trommel screens at waste conveyors na nagpapabilis sa pagsasegregate ng basura. Ayan, dineploy din yung ilang mga heavy equipments ng DPWH katulad ng spider long arm, backhoe, dump trucks, debris segregator, trommel screen, waste conveyors, at iba pang mga heavy equipment na mas magpapabilis doon sa ating waste collection, desilting, and dredging operations dito sa San Dionisio, Parañaque. At i-reiterate ko lang, no, ang pondong ginagamit po para dito sa Oplan kontra baha ay nagkakahalaga ng mahigit 2 bilyong piso. Ito po ay mula sa mga pondong hindi nagamit ng Department of Public Works and Highways. Isa lamang pong itong refleksyon o patunay ng matalinong paggamit ng pondo ng bayan para sa kapakanan po ng bawat Pilipino. At ito po ay bahagi ng whole of government and whole of nation approach ng ating Administrasyong Marcos upang masugpo ang pagbaha dito sa Greater Metro Manila. Tama po yan. At tulad po nung sinabi po natin kanina, yung initiative po na Oplan kontra baha, hindi lamang po yan matatapos dito sa Metro Manila. Dadalhin din po ito ng ating mahal na Pangulo at ng pamahalaan sa iba't iba pang bahagi ng Pilipinas tulad ng sa Metro Cebu at Metro Davao. So yung mga initiatives po na ginagawa natin dito ay talagang isang magandang simula para sa patuloy at sustainable na pagresolba doon sa problema natin sa malawakang pagbaha sa buong Pilipinas. Ito tayo para tignan itong aming ginawang programa it is the formal name for it is the Greater Metro Manila Waterways Cleaning and Cleaning Operation. Oplan kontra baha ang tawag namin dito. Dahil napag-aralan namin ng mabuti at malaking bahagi sa flooding ay ang siltation
Masyado na mababaw yung ating mga spillway. Pangalawa ay ang basura na nagkukumpul-kumpul para hindi na makadaan. So, ang una natin kailangan gawin ay linisin lahat ng mga estero, lahat ng mga spillway, lahat ng ganito upang maging mas malalim yung ating pagdadaanan ng tubig, isang-isa. Pangalawa, para maayos natin at maging mas maganda ang pagtakbo ng tubig para hindi nga maiwan ang lupa na nanggagaling sa taas, yung nagsisiltation. Hindi ito maaaring gawin na minsan lang. Ito ay patuloy natin gagawin, hindi natin titigilan ito. Kasama na ito sa MOOE ng DPWH, maintenance na kailangan nilang gawin every year. Ngayon, itong unang phase, kailangan dahil napakalalim pa, 10 meters pa yung huhukayin on average sa ating, ganun kababaw na yung tubig. 10 meters ang kailangan natin hukayin para yung iba 20 meters. I'm sorry, 10 feet. 3 meters pala, sorry. 3 meters, 10 feet upang matiyak natin na maganda ang pagdaloy ng tubig. Ngayon, we will continue to do this first part of the Oplan hanggang July of next year. Ng mga 9 months ito, hindi namin titigilan. Ngunit, even after that 9 months, ay patuloy lang, regular na ang paglinis, pag-desiltation, paglinis ng basura. Lahat ito ay patuloy natin gagawin. Hindi natin pwedeng tigilan dahil alam naman natin umiipon pa. Ang isa pang nakita nating problema ay ang paglagay ng mga pumping station na mali. Merong mga pumping station, hindi lang meron, marami sa mga pumping station natin mula nang itinayo ay hindi pa gumana kahit minsan. Hindi nag-operate kahit minsan. Bakit? Dahil yung pumping station mismo sa paglagay nila, yun pa ang nakaharang sa tubig. At imbis na magbigay ng solusyon, ito pa ang naging problema, yung mga pumping station na nilagay. Kaya marami pa tayong kailangan gawin. Ngunit malaking bahagi na sa solusyon ito na pagdinis ng basura at paghukay ng ating paghukay sa desiltation para maging malalim ulit. Itong project na ito, itong Oplan na ito, nakita ninyo, nandito kasama natin yung mga ibang Metro Manila Mayor at ang mga iba't ibang Metro Manila leadership upang magsama-sama. Kasama po nandito po, buti na lang nandito po si MVP na sinama natin. Ito, kaya lagi natin sinasabi, talagang kailangan natin yung private sector dahil sila ang tumutulong at mabilis gumalaw. Kaya't nandito si Manny Pangilinan, nandito si Ramon Ang, silang dalawa ay nag-volunteer na sila na ang gagawa sa marami dito sa kailangan na gawin na trabaho. But of course, they have to do this in coordination with our local government executives. At alam naman natin, ang mga local government executives nung nakita nila na may project na ganito ay pumayag naman kaagad dahil siyempre ayaw nila ng baha. So malaking tulong ang pagsasama ng private sector, ng LGU at saka ng national government. Kaya it will have, hindi kaya ng kahit ng national government lamang, hindi kaya ng LGU lamang, hindi kaya ng private sector, ng mga negosyante, hindi nila kaya na sila lang. Kailangan magtulungan at ito yung mangyayari. Bibilisan natin, sana naman ay mababawasan ang estimate ng ating mga scientifico ay sabi nila mababawasan ng up to 60% ang pagbaha kung ito ay maging maayos na. Mas mababawasan pa ang baha pag naayos natin ang mga pumping station. Kaya kung titignan nyo yung mapa, nandyan maliwanag kung saan yung mga problem areas, kung saan uunahin. Ngunit ito ay hindi lamang dito sa Maynila. Ito ay kumbaga hindi mo na masasabi yung pilot project. Kung maalala ninyo, merong ginawang study ng tawag NOAA. Ang NOAA study was to study the flood control or the flood situation, especially around Metro Manila. Ngunit all over the Philippines na rin. Kaya on the basis of that study and on the basis of the coordination between, again, the LGU, the private sector, we will also bring kontrabaha to Cebu, to Bacolod, to Rojas City, to Bulacan, Pampanga, Cavite, Laguna, Pangasinan, Cotabato, Davao, Cagayan de Oro, and other places na madalas mabaha.
So that is what we are. That is what this signifies now. It's the beginning of a very wide-ranging program to at least partially solve the problem of flooding, especially in the urban areas, especially in Metro Manila and the other highly urbanized cities and provinces. Kaya this is going to be a simple solution, but it will take a lot of work, and mabuti na lang ay marami tayong mga willing na tumutulong. Again, from the national government, of course, we are administering it, we are organizing it. But again, we do it together with our LGU executives and with our friends in the private sector who have volunteered their capacity and their equipment. We have discovered that kung makita ninyo yung mga equipment na ito, medyo bago-bago pa. Ang nandyan yan since when? 2018? Probably about almost 7 years ago. 7 years ago, nakatenga lang sa warehouse nila ng DPWH at never nagamit. Dahil kailangan daw itago for the big one. Pero ito na yata yung big one when it comes to flooding. Ano pang inaantay natin? Kaya ilabas na natin lahat, gagamitin natin lahat yan. Plus, merong augmentation from, again, the private sector at marami naman silang equipment. And of course, with the approval and the cooperation of our LGUs. So hopefully, we'll just keep doing this. This is not an instant solution. Kung tutusin natin sa pag-aaral ng ating mga eksperto, ang flooding problem hindi maayos dahil meron tayong ginawang isang bagay. We will have to do many things. We have to do the siltation. We have to do the changes in the location of the pumping stations. We have to, in the long term, we have to go upstream and look at the watersheds and see what we can do there. Either develop the watersheds or already put impounding. We'll have to impound the water upstream. So this is a long-term solution, and it is something that has been proposed for a very long time, but somehow has never been implemented, and we are doing that now. And so I'm very optimistic that once we get the majority of this done, maramdaman na kaagad natin na pagdating ulit ng tag-ulan next year, malaki na yung mababawasan sa flooding. So, okay? So, maraming salamat. Thank you. Oh, narinig nyo? Sabi na nga ba, marami palang hindi pala nalalaman ng Pangulo. Ano? Nakita nyo po yung kulay orange na sa likod, mga equipment, para gagamitin sa mga estero, sa mga baha ba yan? Naka-imbak lang, hindi nagamit. Oh, ang tagal na nakatingga. Oh, ngayon, sabi ng Pangulo, gagamitin na. Oh, kung makapanira kay Pangulong Marcos Jr., wagas, mga DDS. Yun pala, panahon pala ni Digong yung mga kagamitan, naka-stack lang doon sa warehouse. Ika nga sa station hindi man lang ginamit, naloka na. Grabe. Pati guys yung pati yung mga bagong train, 10 years ago, binili, nakatingga ng 10 taon, hindi ginamit. Kung hindi pa si BBM ang nagpaayos, hindi nagamit. Ngayon, ito na naman, mga kagamitan ng DPWH. Nakakatulong sa baha sana, ito sa mga pumping station. Mali-mali ang paglagay, naku po. Oh, ngayon, sasabihin nyo kay Pangulong Marcos Jr., weak leader, walang nagawa sa bayan, hindi marunong mamuno. Oh, ayan. Lahat ng problema po ng past admin sa kanya tinambak. Kaya ngayon, unti-unti niyang inaayos ang lahat. Pero wala po siyang sinisisi kahit sino. Basta ang importante, ituloy yung trabaho, ituloy yung mga nakatinggang mga proyekto. Iyan siya Kasi, ang basihan niya po, ang mamamayang Pilipino, kailangan po nila yun. Kailangan maituloy ang isang proyekto, ang isang kagamitan, dapat gamitin na. Kaso lang, tinambak kaya Mr. Senator Mark Villar, sir, ano bang nangyari? Bakit yung mga equipment na yan nakatingga doon sa loob ng warehouse ng DPWH?
Anyari. So, ay, ewan kawawang Pangulong Marcos Jr. Tinambak lahat ng sa kanya yung mga kapalpakan ng mga nakaraan. Pero hindi natin nakikita sa kanya ang paninisi. Ano? Oh, so yan. Maganda itong ginawa niya. Buong Maynila, gumalaw. Sabi sa inyo eh. Maganda yan, mga LGU. Gumalaw kayo, linisin nyo yung estero nyo. Yung mga kanal nyo, dapat laging nakamonitor, mga basurahan nyo. O, yung hindi nagtatapon sa tamang basura, pitikin yung mga tainga ng mga nasasakupan nyo. Sa ating mga Pilipino, dapat magiging, ano din naman tayo, mga bes. Yung mga basura natin, itapan sa tama, para hindi babalik sa atin. Kayo naman, tingnan nyo, ang daming mga basura na nahukay. Kasi kagagawan din po natin. Bumabalik sa atin. Malaking na itutulong po yan. Pag marunong tayong magtapon ng basura sa basuran, ang dami palang na hindi, ika nga, ang dami palang madidiscover ng Pangulo na daming nakatingga ng mga kagamitan. Naloka ako. Ano ba yan? Ay, nako, ewan ko sa inyo. Pati yung secret agreement sa West Philippines eh. Anyari, ito talaga si Tatay Digong, hindi marunong mamuno. Kayo mga dires, wag na kayo puro kayo pamimintang. Puro kayong pambabastos. Ang alipos sa Pangulo, tumulong na lang kayo. Maglinis kayo ng estero, ng kanal. Kaysa puro kayo kuda ng kuda eh. So yun mga bes, ano po ang kapalagayan nyo? Sa wakas, magagamit na rin itong mga equipment na to ng malalaki. Thank you for watching. See you again on my next upload. Ayan. Bye and babus. Don't forget to follow, likes, and comment. Hit the button bell para lagi kayo updates. Okay? Babus! There's more.